nating lahat na ang Diyos sa lugar nito, ang Diyos na sinasamba natin ay hindi patay. Amen? Na ang Diyos na ating pinupuri ay Diyos ng pag-asa. Sabihin nga po natin, hope that endures. Amen? Yan po yung theme, breakthrough. Pag-asa that endures. Mananatili kahit kailanman. Hindi ito mawawala. Naranasan po ba natin ang kapangyarihan ng Diyos? Amen. Kasi grabe no, yung tanikala. No, I feel that yung tanikala ng kaaway, biruin mo, buong mundo nagse-celebrate ng mga kung ano nung spiritong masasama. Masaya pa sila. Eh bakit yung mga Kristiyano, di ba dapat mas masaya? Amen. Dahil meron tayong Diyos na buhay. Amen. At ang Diyos ng pag-asa, Diyos ng liwanag. Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Parang hindi buhay ang Diyos na buhay. Amen. At nagbibigay ng buhay at ng pag-asa. No, yun nga po, no, kahapon ay talaga namang nung November, talagang grabe, no? Ang mundo. Sabi ko, nakakalungkot po. Kayo po ba'y natutuwa pag may nakikita kayong mga, kung ano-anong mga dekorasyon na ganyan? No? Nakakalungkot, nakakadurog ng puso. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan ang kanilang ginagawa. Na ang All Saints Day, originally, kaya nga all saints, na Halloween, hallow is holy, no, sabi doon mga binanal, no? Sabi doon ito daw po ay ang paggunita, pag-aalala sa mga banal. Amen? Yung mga tunay na nagmahal sa Diyos, naglingkod sa Panginoon, ganun daw po No, sineselebrate nila, nagpapasalamat sila dahil may mga binanal ang Diyos na mga Kristiyanong tunay na sumunod sa Panginoon. But, sabi na, dahil originally, ito pagans worship. No, yung time ng mga ancient Celtic, no, mga pagano, walang Diyos. At originally, ang totoong ginagawa nila ay talaga namang binubuhay yung patay. Ibig ko sabihin, when they are welcoming the evil spirit. Sabi doon, spirit ng world, spirit ng mga patay, maging spirit ng demons, pinaghalo-halo na nila. No? Na kanila ay wini-welcome. No? At sineselebrate nila. Grabe, nakakadurog ng puso kung ikaw ay isang Kristiyano, nakakakilala sa Panginoon. So, ngayon pong umagang ito, ay tayo po'y tuturuan ng Panginoon. No? Ito po'y isang pribilehiyo na tayo ay turuan ng Panginoon at kung paano natin maiko-correct. No? Not just to rebuke those people na nagpa-practice na ito, kundi maipaliwanag mismo natin bakit hindi dapat sineselebrate o wini-welcome ang mga ganitong uri ng mga espiritu. Okay. I remember po noon, nung mga bata pa itong mga pamangking ko, talaga namang mahilig kasi mamasyal sa SM. Maraming candies sa bawat store, bawat establishment. Ngayon, hindi ko matanda ko, si Pauline pa o si Sarah, mga bata pa kasi yan. Gustong humingi ng candy, inisnab. Hindi sila pinansin. Siyempre, iyak sila. Ayaw kami bigyan. Kasi wala daw siyang basket. Yung basket na bibilin mo, no, yung may matang whatever, kailangan daw may ganon. Siyempre, ang bata, na-excite sila. Huwag na nga lang. Minsan parang makukompromise ka no? Parang, sige na nga, saan ba buti na lang, Kristiyano tayo.
Sabi ko, sige, bili na lang tayo ng candy. Ayaw. Ayaw nila. Maraming candy, ayaw. Kasi gusto nila yung merong bawat store pupuntahan. Kung ano ba pinagkaiba? Yung candy rin naman yung bibili. So nakita nyo, there are times, mga parents, tayo mismo, nakukompromiso natin to. Yung faith mo, yung pagkakaunawa mo, pagsunod mo sa Panginoon. Now, kaya nga po sabi, a modern view of Halloween, sabi nga dito, yung nakikita natin, no? Masaya, may costume, at nananakot. Nung isang araw, Saturday, no, tama kahapon, sabi ko, first time kong narinig doon sa lugar namin, yung bagong inuwian namin, kasi tahimik doon eh. Minsan nga, ikaw lang mag-isa naglalakad. Sabi ko, ang hirap ko naman pala para akong poor. Na, bakit? Ako ata pinakamahirap dito. Naglalakad lang ako. Mag-isa, papasok. Dahil lahat mga nakakadikotse. Wala kang makikitang mga kapitbahay. Kahit mga bata. Kahapon, ang ingay. Hala, may mga bata. English speaking pa nga no? Sabi ko, anong meron? Ninabas ko yung doggy namin, pinasyal ko. Grabe, halos mapuno yung lugar namin ng dami ng tao na mga naka-costume. No, yung mga horror, yung mga kung anong kasuotan. Yung para, may celebration pala doon sa lugar namin. No, meron daw palang program. Napakaraming tao, bata, matanda, tatay, kasama. Kung ano na itsura ng suot nila. At umiikot, nangungulekta ng mga candies. Dala-dala ko yung aso ko. Bakit kayo naka-costume naman? Ayaw bigyan. Nakadamit yung aking mga dogs. Ibig ko sabihin, ito yung modern tradition. Ito po yung moderno ngayon. No? Na ang mga tao kailangan gumastos, magkaroon ng costume na ganito. Ang only reason is to celebrate death. Ang dahilan, maaari hindi naintindihan, to celebrate death, darkness, and fear. Napakadilim doon sa mga bakay na pinupuntahan nila. Punong-puno ng whatever ng dekorasyon na yun. Sabi ko, Lord, nakakakinglabot. They are welcoming the devil or the evil spirit. Now, look at this. The Bible call, tignan po natin, biblical call. No? Ang sabi po dito, as Christians, we are not to celebrate fear or darkness, but to bring light and truth. Amen? Tayo, bilang Kristiyano, kailangan ang sineselebrate mo, hindi lang kapag may okasyon, hindi lang Pasko, kundi araw-araw ay isi-celebrate mo ang liwanag na ibinibigay ng ating Panginoon. Amen? Hindi ang takot. Remember, sabi ng Panginoon, hindi siya nagbibigay ng takot. Amen? Kundi love. Diba? Ang tunay na pag-ibig ay inaalis ang mga takot. Yung darkness, yung kadiliman, ay hindi dapat ito ang nakikita sa ating dinaraanan. But as Christian, we have to bring light, liwanag at katotohanan. Kaya nga sabi doon, tayo, ang Diyos, ang liwanag na nasa atin, dapat let your light shine. Tama po ba? Hello? Tama po ba? Ang liwanag ni Kristo ay dapat nakikita sa iyo. Na malayo ka pa lang, wow, ito na si born again Christian, alis na nga tayo. No? Experience ko yun. Nung na-born again ako, doon sa Camp Claudio, ng aking kabataan, mabarkada po ako eh. Lahat, babae, lalaki, tomboy, bakla, whatever, lahat na barkada, kaibigan. Eh di syempre, na-born again ako. Nagsawa sila sa bawat pag-share ko ng gospel. Eh di, papunta pa lang ako sa grupo ko. Papunta pa lang, no? Nagkukumpulan na. Maya-maya, nagbubulungan na. Ang sabi nung isa, kasi nung nakita ka, papunta ka sa amin, sabi namin, alis na nga tayo. Andyan na si Vivian. Bakit? Kasi yung liwanag ni Kristo ang magbubuwal. Ang liwanag ni Kristo na nasa iyo ang sisira ng kadiliman.
Amen. Hindi ikaw, kundi yung kapangyarihan ni Jesucristo na nasa iyo. Amen. Kaya tignan niyo po, kahit sa napakadilim na lugar na experience nyo, nagbukas kayo ng posporo. Anong makikita? Liwanag. Sa gitna ng kadiliman, kahit maliit lamang, na liwanag yan, mas nadadaig na liwanag ang kadiliman. Kita mo yung team natin, di ba? Ayan yung lampara. Amen po ba? Kahit mag-isa ka lang nagniningning, kaya mong pagningningin, paliwanagin o lumiwanag ang buong pamilya mo, maging sa lugar mo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! We nothing to do with the fruitless and deeds of darkness, but rather expose them. No? Expose daw natin itong gawa ng diablo. Meron po ba tayo sa slides ng Ephesians chapter 5? Okay, nasa letter B na po tayo. Ayan, Ephesians. Basahin nga po natin ano sinasabi doon sa Ephesians 5. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. No? Expose mo, wala kang dapat katakutan. O baka naman awayin ka, baka bulihin ka, panibasa, baduy ka, panibasa, hindi ka in. I don't care. Sabihin nyo na lahat ng gusto nyo sabihin na baduy, walang alam, whatever. Pero ang katotohanan, higit mo dapat na ipinangangaral. Amen? Sa gitna ng kadiliban. Expose them. Pag nakita mong mali, hindi mo naman ito kailang saktan sila, kundi ipangaral mo, baka meron pa tayong miyembro sa pamilya. Hello? Baka meron pa tayong mga anak-anak niyan, mga tiyahin, kamag-anak na nagse-celebrate pa ng ganito. It's about time for you. It's about time for you to expose them. Sabihin mo unti-unti sa liwanag ng salita ng Diyos ang katotohanan na yaan ay hindi para sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Now, number 1, the reality of death. Ano bang realidad ng kamatayan? Ang katotohanan ng kamatayan. Ito po yung dapat natin i-share. Ito po ay ang turo ng Panginoon na ipaliwanag natin. No? Sa mga kaibigan, kamag-anak, kung meron mang bata na nagtatantrums kasi gustong-gustong pumunta sa SM o saan man para mag-parade, ipaliwanag po natin. Amen? Ang sabi dito, death is certain for all. Ang kamatayan ay totoo nga po. Ay dumarating, tiyak para sa lahat. Para sa lahat, lahat naman talaga mamamatay, walang hindi. Maliban lang doon kay John the Beloved, na hindi pa natin nalalaman kung nasaan siyang iniligay ng Diyos. No? Kaya sabi doon, it is appointed for men to die once, and after that comes judgment. Diba? Ano sabi doon? Hebrews chapter 9, 27. No? Basahin nga po natin, sabay-sabay, ready, go. Judgment. No? In-appoint, itinalaga na ng Diyos na lahat ng tao dito sa mundong ito, lahat ng nabubuhay, ay mamamatay. Isang beses lang. No? Ibig sabihin, mamamatay ito isang beses, and after that, judgment, harap ka na sa ating Panginoon. At doon ka hahatulan kung ikaw ay tunay na merong Kristong Panginoon tagalpagligtas sa puso mo, sa langit ka. No, automatic yun, eternal life. At kung wala naman, doon sa hell. And then after that, wala na, hindi ka na pwedeng maggala-gala. Hello, teka muna, excuse muna, gagala lang ako. Hello, naintindihan po ba natin yun? Na madalas sinasabi natin yan na kapag merong namatay, kailangan, yung indulgence, kailangan magbayad para pag-pray. No? Kasi, para nga naman, ma-promote. No? Nandun ka lang sa mababang lugar. Dito ka medyo maganda. No? Dagdagan mo pa yung bayad mo. Yan. Paano yung nagkakariton? Namamalimos? Walang pambayad. Di forever. Yung kanilang namatay na pamilya,
na sa impyerno? Ganun po ba yun? Napaka-unfair naman ata ng Diyos. Hindi ganun ang kaparaanan ng Panginoon. Ang sino man ang nakay Kristo ay may buhay. Ang sino man ang tumanggap kay Jesus ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Hindi po bayad para ang isang kaluluwa ay manahimik. Kahit nga mayaman siya eh. Tama po ba? Kung wala naman ang Panginoon Jesus sa buhay niya at hindi niya tinanggap, doon pa rin siya sa impyerno. Walang magagawa ang pera. It is appointed for men to die once and after that comes judgment. Itong pagkakataon na ipaliwanag natin sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at kasama, na ang tao'y mamamatay at pagkatapos mamatay ang tao ay hahatulan ka na. Amen? Sa langit o impyerno. Ipaunawa natin sa kanila na totoo ang kamatayan. Amen? May iba pag sinabing kamatayan, sus, Mariusip, bayan, sinabi mo, kakangilabot ba? Ayaw na pag-usapan ng kamatayan. Amen? Para bang takot na takot. Bakit hindi matatakot? Kasi nga hindi handa kung saan ang tutungo. There are times nag-sharing kami, kwentuhan kami ng co-teacher ko tungkol dun yung future, yung paano ka mamamatay, paano pa ang future mo, na Lord, ang gusto ko ganito, sana kung ako'y mawawala, ganyan. Uy, grabe ko naman, ma'am. Di ka ba kinikilabutan? Natatawa ako sa kanya. Bakit? Di ba ang sarap-sarap pag-usapan? Kung ano ang magiging future mo kay Lord. Tama po ba? At yung iba'y takot patungkol doon. So, number 1, then letter B, the cause of death. Bakit nga ba may kamatayan? Bakit nga ba may mamamatay? Yun po yung nakasulat sa Bible. Ano po sabi ng Romans chapter 5 verse 12? Ito po'y pwede nyo pong sabihin ito sa mga tao, mga kakilala nyo. Huwag nyo naman pong gawing panakot. Ano? Pero ito yung totoo. Sinasabi biblical truth about death. Ready, go. Let's read. Yeah, Romans 5:12. Through one man sin entered the world, and death through sin. Dahil sa pagkakasala ng tao, meron namang na isang nabuhay, no? Sabi doon, para tayo ay magkaroon ng buhay. Dahil sa isang tao na nagkasala, ang buong mundo ay nagkasala. Pero dahil ang sabi ng John 10:10, ano sabi po doon? Ngunit ang Panginoon Jesus, ang sabi niya, ako'y pumarito upang magbigay ng buhay. Amen po ba? Kung dahil sa isang pagkakasala ni Adan, no? Bakit nga naman si Adan, di ba si Eva? Tapos ituturo ni Eva, yung ahas wala nang maituro, balik ulit kay Adan. No? So, ibig ko sabihin, dahil sa pagkakasalang pagsuway sa utos ng Panginoon, dumating ang sumpa ng kasalanan sa lahat ng tao. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Oo nga, hindi naman namatay si Eva at Adan. Tama po ba? Hindi nga namatay. Pero spiritually, nagkahiwalay sila ng ating Panginoon. Nahiwalay sila sa presensya ng Diyos. Nahiwalay sila sa katotohanan tungkol sa buhay na ibinigay ng Diyos. Kanilang spirito ay namatay. At naghari ang kasalanan. Kaya nga po sabi doon, the cause of death, dahil sa kasalanan na dumating sa atin o sa tao, at ang buong mundo ay sinumpa ng kamatayan. Ang lahat, sabi doon, nagkasala ay mamamatay. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Now, the Christian's perspective, ano po ba itong ating inaasahan o ano ba ating pananampalataya? For believers, death is not the end. Amen po ba? It is a doorway. Ang mga Kristiyano, mananampalataya, hindi takot nga pag-usapan ng kamatayan. Hello! Amen?
Kung tutusin, Lord, pwede na ba akong umakyat dyan? Lord, pwede mo na ba akong kunin? Lord, pwede mo na ba akong tawagin dyan? Kasi dyan sa langit ay napakasarap ang buhay. Dito sa mundong ito, walang katapusan ng hirap. Aba, para maka-scapegoat lang, no? Maka-iwas lang sa persecution, maka-iwas sa hirap. Amen? Pero sabi po doon, ng ating for believers, that is not the end. Tama po. Hindi katapusan ang pagkamatay mo dito. Dito sa laman nito, ang katawan matatapos, ibabaon, ililibing 6 feet below. And then after that, mabubulong. Pero yung spirito mo, amen, na nilikha ng Diyos. Naalala nyo, ang katawan natin, no, nung nilikha ng Diyos in Genesis, kumuha siya ng putik, no? At ito'y hinulma niya, no? Hinulma niya, ginawa niyang tao. Hindi pa nabubuhay yun, walang buhay yun, lupa yun eh, putik. Nung hiningahan ng Panginoon sa kanyang ilong, no? Hiningan niya ang kanyang hangin, ang buhay, at naging tao ay nabuhay. Amen? At yung taong yun may spirito, buhay ng Diyos ang naroon. Kaya anong gugustuhin mo pa sa katawang ito? Mabubulok to eh. Corruptible, masisira. Pero sabi ang pangako ng Diyos, incorruptible body sa langit. Ngayon, papipiliin ko kayo, saan ba mas gusto mo? Mas masarap doon, amen? Pero hindi pa itong panahon eh. May purpose pa ang Lord. Meron pang pinagagawa. Kaya trabahuin na natin ang dapat natin gawin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kung nais natin ay makauwi na kay Lord. It is a doorway, pintuan, daan para magkaroon ka ng eternal life. Amen? Amen? Because the Bible says, He is the way, the truth, and the life. No one can come through Father except through Him. May mga tao hindi pa alam ano ba ang buhay. Ito ang chance natin para i-share. Sino ba ang merong buhay na magbibigay ng buhay? Jesus the way. Saan ba ang daan? Ano bang dadaanan ko? Ano ang katotohanan? No other than Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Next, the Christian's perspective in Philippians 1:21, sabi ni Paul, for to me, to live is Christ and to die is gain. Bakit ganun katapang ni Paul? Ayaw na ba niya? Kuna ba siya? Amen? Parang ganun tayo mga Kristiyano eh. No? Kung ako'y tatanungin, ba tayo ngayon, kahit ako, kung ako'y tatanungin, no? For me to live is Christ and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo. Mamatay kay Kristo, mabuhay, pakinabang. Amen? Wala ka ng panghihinayangan sa mundong ito eh. Iwanan mo rin to eh. No? Kaya nga, sabi ang Christian perspective eh, we're doing this for the future. Yung hinaharap, ano yung calling ng Lord. Iwanan mo itong mundong to, wala ka nang mahihita dito. Doon sa langit, marami. Pakinabang, nandito ka, bakit? Paggamit ka kay Lord. Pakinabang, buhay ka pa, malakas ka pa. Gamitin mo yan para sa Panginoon. At kung tinakda naman ng Diyos sa iyo na ikaw ay graduate na at pumunta na sa kanyang kaharian, purihin ng Diyos. Wala kang dapat katakutan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Kaya malakas ang loob ni Paul dahil alam niya sino ang Diyos na kanyang pinaglan. Now, the soul, number 2, the soul, what lives on. Tignan naman natin. Kanina, yung reality ng death, and then ngayon tignan natin what lives on. We are eternal beings. Amen. God created in God's image. The soul continues after physical death. Okay? Nilikha tayo ayon sa wangis ng Panginoon. At ang kaluluwa natin na meron tayo pagkatapos nating mabuhay sa mundong ito, ay babalik ito sa Panginoon.
Kaya nga sabi ng Genesis, yung kaninang binanggit ko, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed it into his nostril, and the breath of life, and the man become living being. Yun ang i-share natin. No? Kaya tayo nabuhay dahil binigyan tayo ng buhay. Therefore, yung buhay na meron ka, gamitin mo sa Panginoon. God breathed into man the breath of life, and he becomes living soul. Kaya tayo ay naging buhay na tao. Amen? Imagine yun, ang buhay na meron ka pala ngayon, yan ay hindi sa'yo. Yan pala ay talaga galing sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya bakit mo sisirain? Ba't mo sasayangin? Gamitin mo ito sa kaluwalhatian, karangalan ng Panginoon. And then, sa tamang oras, panahon, natapos ang mission mo, kukunin ng Panginoon yan. Dahil yan ay galing sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The value of soul. Bakit importante? No, ano bang halaga? Mark chapter 8. Basahin nga po natin. Mark chapter 8. What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? What is a man? No, to gain the whole world. Kaya nga sabi ko kanina, anuin mo ba ang bagay sa mundong ito? Wala namang masamang yumaman ka. Tama ba? Wala namang masamang nagtatrabaho ka, naganaboy. Dapat lang kasi yung katawan ay binigay ng Diyos sa iyo. Eh kailangan mo rin punuan ang pangangailangan. Now, what good it is for a man to gain? Ano bang mahihita mo bilang ikaw na tao, mapasayo man ang buong mundong ito? Ikaw man ang nagmamay-ari ng lahat ng mga kumpanya. Ano? Lahat ng mga kilala at sikat, no? Ng mga billionaires diyan ay kasama ka doon. Anin mo ang bagay na ito. Pero, and yet, forfeited is your soul. Wala ring kwenta. Walang katuturan. Mapapahamak naman ang nag-iisa mong kaluluwa. Mayaman ka, nasa iyo ang lahat, sikat ka, kilala ka, na-experience mo lahat ng bagay na gusto mo, nakamit mo. Pero ang nag-iisang kaluluwa mo na siyang hahatulan ng Diyos, na kaluluwang yan ay ang mararanasan kung ito'y mapupunta sa impyerno. Hell is real. Hirap, yung hirap mo dito, nako, wala yan. No? Wala pa yung hirap niya according to the Bible kung ganong hirap ang mararanasan sa impyerno. Diba? Kaya nga po yung example natin dito, no, yung kay Lazarus, isang mayaman na tao na nabuhay sa mundong ito. Nasa kanyang lahat. Nag-enjoy siya. No? Kilala siya, sikat siya. Lahat ay nasa kanya. At merong isang pulubi na si Lazarus na namamalimos para lang may pagkaraan ng isang araw, pareho silang namatay. At pagkatapos doon, the story dito sa Bible, ang sabi po doon, itong mayaman na taong ito ay nandoon, naghihirap doon sa hell, sa impyerno. No? At si Lazaro naman ay isang pulubi na nagbuno, no? Naghirap para lang mabuhay, may kabuhay, may makain, nandoon sa Abraham bosom. Now, sabi nung mayaman na to, no, hirap na ako dito. Ang hirap dito. Uhaw na ako. Maari mo bang amang Abraham utusan si Lazarus? Nadampian man lang, kahit malampat ako, dampi ng tubig. Ang aking labi ay masasapat na. Bilhin nyo, sarap ng buhay niya nung buhay siya. Lahat na siguro ng urit, klaseng mamahaling alak, naiinom niya. Pero wala rin. Sabi ni Abraham, hindi pwede. Hindi maaring pumarian kung sino man ang narito ay hindi na maaring pumunta dyan. At ang sino man ang nandyan na ay hindi na makakarating. So ibig sabihin, walang sinabi yung
yung magbabayad ka para lang maipag-pray over, para yung kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay, ng mga namatay, mapunta naman sa langit. Walang ganon. Sumunod, ang sabi ng mayaman, naku, kung ganun pala, baka naman pwedeng utusan mo na lang si Lazaro na mabuhay na magmuli. Buhayin. Tapos utusan siyang pumunta sa family ko. Dahil may mga kapatid pa ako, may pamilya ako, na nandun nag-i-enjoy sa buhay dito sa mundong iyon. Ano sabi ni Abraham? Wala na. Ang sino man, ang namatay na, sino mang narito ay hindi na maaring mabuhay. Kung yung buhay, nangangaral ng salita ng Diyos, ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos, how much more na bigla na lang nabuhay mula sa patay? Hello? Kaya anong lesson? Tayo na buhay dito sa mundong ito. Ipangaral natin ito, na ito ay totoo, na merong hell at merong langit. May buhay at may kamatayan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So what good is it for a man? What shall a profit of man if he gain the whole world and lost his own one and only life? So bigyan natin ng halaga. Now, the destiny or soul's destiny, every soul will face God either for reward or judgment. Good or evil. Amen? Mananampalataya o hindi man, lahat tayo haharap sa judgment ng Panginoon. Amen? Walang hindi. Lahat ng namatay ay haharap sa Panginoon at doon tayo ay hatulan. Ano man ang makita ng Panginoon sa buhay natin, kung ano ang ginawa mo sa mundong ito, hahatulang ka. Amen? Kung gumawa ka ng mabuti para kay Kristo, praise the Lord. At ginawa mo yan dahil ang Panginoon na nasa puso mo. Amen? Ikaw pa rin ay hahatulan. Ikaw ay mabuti, tapat na lingkod ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang pahalagahan po natin ang bawat kaluluwa ng mga tao sa paligid. Number 3, heaven. The promise of eternal life. Ito yung pinakamasarap eh. Eternal life. Amen? Meron kang buhay na walang hanggan na ibinigay ng Panginoon. Believers, we should celebrate life. God's gift to us. Eternal life. Natuwa ka ba? Natuwa ba kayo nung naintindihan ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan? Hello? Natuwa ba kayo nung nakilala nyo ba ang Panginoon Jesucristo? Kayo po ba sineselebrate nyo? Naalala nyo po ba kung kailan mo naranasan na tinanggap ang Panginoon Jesus sa buhay mo? Meron pa ba? Meron po ba na yun sinulat pa sa kanyang notebook? Ako po December hindi po yung day na umaten ako ng Arroyo. Hindi po yung day na ako ay nanood ng preaching ni Brother Eddie, kundi yung araw na mismong nag-personal encounter ko ang Panginoon. Kasi born again na daw ako noon eh. No? Born again na daw. Bakit? Kasi atin ako Bible study, life group, balik ako sa barkada ko after ng Bible study, lahat na ng kalokohan, inuman, lahat, Yossi, whatever. Tapos, iiyak na naman ako kay Lord, di ba? Magre-repent. Tapos sumunod, Bible study na naman. After ng Bible study, punta na naman ako sa barkada ko. Paulit-ulit. Sabi ko, ano ba? Akala ko ba born again na ako? No? Bakit parang nabe-burn again pa rin ako? No? And then one day, Christmas tayo, December, parang napagod na ako. Sabi ko, Lord, napapagod na ako sa ginagawa ko. Magpipray, magre-repent, Bible study, babalik, pray na naman. Nakakapagod pala yun. Nag-pray ako ng personal prayer kay God. At doon ko mismo na-encounter ang Panginoon. Sinuko ko ang buong buhay ko. At alam niyo po ba, parang merong spirit or usok na umalis sa katawan ko.
At pagkaraan ng ilang araw, tinest ko ang Lord. Attend na naman ako ng Bible study. Pagkatapos nun, ayoko na. Natabangang na akong pumunta doon sa mga barkada ko. Ayoko na, uwi na lang ako. At yun yung time na kahit na anong temp ng kaaway, ito, ganito, inom ka, ganito. Wala nang panglasa ang lahat ng gawa ng demonyo sa buhay ko. Palakpakan po natin ang Panginoon. And I know, lahat tayo naranasan natin yan. At yun yung day na sineselebrate ko, na ako ay totoong binago. Amen? At nakakilala sa Panginoon. At natitiyak ko na tayo at ako'y binigyan ng buhay na walang hanggan. Ano sabi ng John 14? Let us read. All together, ready, go. My Father's house has many rooms. I go and prepare place for you. Amen. Ito yung eternal life. Ito na yung papatungo na tayo doon sa ginawa ng Diyos na ating tunay na tahanan. Amen po ba? Kaya sabi, work it out. Gawin mo na ngayon. Gawin mo ngayon ang mga bagay na dapat mong gawin dahil nire-ready na ng Panginoon sa langit ang iyong uuwian. Palakpakan nga po ng malakas ang Panginoon. Amen! Okay, next. Number 4, meron tayo, Revelations 2. Now, let us read. Revelations 21, verse 4. He will wipe every tears from their eyes. There will be no more deaths or mourning or crying or pain, for the older things has passed away. Sa langit, masarap ang buhay. Wala nang pagod, wala nang iyakan, wala nang reklamo, wala nang away, wala nang bubuli, nang aasar sa'yo. Amen! Ang sarap na ng buhay sa langit, ba't hindi pa natin gustuhin na magtrabaho maigi para makarating ng langit? Kaya sabi, God will wipe out all your tears. Lahat ng iyak mo, tama na, tahan na, tapos na. Tapos ng paghihirap mo, nandito ka na, nasa aking piling na. Di po ba? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Excited po ba kayo sa ganong senaryo? Amen. Kaya nga po, in the next, John 3:16, alam natin to, eternal life. No? John 14, John 3:16, everybody, let's read. Go! Yan. Ito namang side na to, wala akong narinig. Ready, go! Pahina ng pahina. Naiintindihan po ba natin ito? Masarap po ba? Para kanino ito? Para kanino ito? Palakpakan mo ang Panginoon. Amen? Dahil sa sobrang grabing pagmamahal ng Diyos, palagi ko naisip, Lord, napakarumi ko. Wala ka namang magandang bagay na makita sa buhay ko eh. Ba't mo ako ginusto? Ba't mo ako minahal? Bakit mo ako tinanggap? Ganun nga yung love ni Lord eh. Amen? We cannot question the love of God. Yung sobrang grabing pag-ibig ng Diyos. Kahit ang pangit mo, kahit ang sama mo ng ugali mo, minahal ka ng Panginoon. Wala ka lang magagawa. Minahal ka ng Diyos kung sino ka. Amen? Kaya nagawa niyang ibigay nag-iisa niyang anak. Ganon grabe. Meron ba kagaya natin, kagaya ng Diyos, na grabing pagmamahal na binigay ang lahat? Sige na, ito na lang, sa iyo na lang to. Amen? Ito ang challenge anak, nag-iisang bugtong na anak ng ating Diyos Ama. Binigay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap niya lahat ng uri ng hirap at sakit para sabi ng Panginoon, huwag ka nang magpakahirap pa. Ito na ang anak ko, binibigay ko na. Para siya na ang umako ng lakat ng kasalanan na pinaggagawa mo. Hindi lang yun. May regalo pa. No? At kung ikay mananalig sa Kanya, ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay hindi na mapapahamak.
Amen? Kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero mo, wala kang ginawa. Nanalig ka lang sa ginawa ng Diyos Ama. Nanalig ka sa ginawa ng Panginoon Jesus. Binigyan ka pa ng regalo. Binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating. Hallelujah! Thank you, Lord. And the next, dito na po tayo sa number 4, about hell. The reality of eternal separation. Pag sinabing hell, hell is real. Pero hindi pa nakakarating doon. Sinabi ng Bible. Maraming testimony nagpatotoo. Mismo ang Panginoon Jesus ang nagsasabi. Kahit nga yung demonyo, hello? Kahit nga yung demonyo aminado na ayaw muna, di ba? Naalala niyo meron siyang pinalayas na legion? Teka, narito ka ba para kami husgahan? Di ba? Yung kampo ng mga demonyo, ng espiritu, nung dumating ang Panginoon Jesus, teka muna, narito ka ba para kami hatulan na? Parang oras na ba para hatulan kami? Nakiusap ang legion, ang devil. Ano sabi doon? Doon mo na lang kami dalhin. No? Doon sa kulungan ng mga baboy, doon sa mga baboy. Tama po ba? Bakit? Kasi alam nila na may paghuhusga na gagawin ng Diyos doon sa impyerno. Totoo na merong impyerno. Separation, pagkahiwalay. Di ba? Explanation kanina sa Bible, yung Lazarus at yung mayaman. May separation, may pagkahiwalay sa langit at sa impyerno, kabanalan at kasamaan, darkness and light. Amen po ba? Kaya sabi dito, hell is real. Totoo. In Matthew chapter 10, let us read. Okay. Fear Him who can destroy both soul and body. Huwag kang matakot doon sa mga pumapatay. Sa mga magnanakaw, pusakal, whatever na masasama. Matakot ka doon sa pwedeng magdala sa'yo, maglagay sa'yo sa impyerno ng iyong kaluluwa, ng iyong katawan. Amen? Amen po ba? Kaya totoo pala ito. Kaya ito po isipin natin kung ating mga mahal sa buhay ay mararanasan ito. Next, ang sabi doon, the purpose of hell. Para kanino ba? Bakit ba nilikha ang hell? No, pwede natin i-share yon. No, bakit ba nilikha ang hell? Iniligtas na rin lang ng tao, ng Diyos ang tao, ginawa ng Diyos ang tao, tapos pupunta lang ng impyerno. No? Sabi doon, hell, the purpose of hell in Matthew 25:41. Let us read. Into the eternal fire prepared. Okay. Then He will say to those on His left, no, yung mga suwail, no, may pag-ano daw pagpipili, ito yung mga sheep. Yan. Yung mga sumusunod at andito naman yung mga pasaway na mga tao ng Diyos. Kaya nga sabi, depart from me, you who are cursed, into eternal fire, prepared for the devil and his angels. No? Lumayo, umalis kayo, mga kampon ng mga sinumpa, kampon ng demonyo, at doon kayo nararapat sa impyerno. Amen? Anghel ay ginawa para sa kampon ng demonyo. Anghel ay ginawa para sa mga anghel na nagrebelde sa kalangitan. Hello? Amen? 1/3 ng mga anghel na sumama, nakialyado, nakipag-best friend kay Lucifer. Ayan, kakampi. Minority and majority, sumama doon. Mas marami kami. Ngayon, punta sila sa impyerno. Nilikha yun para sa kanila.
At doon sa mga ayaw sumunod, hello, mga ayaw makinig sa salita ng Panginoon, tinatalikuran, binabastos ang salita ng Diyos, kahit ang mga lingkod nangangaral ng salita ng Diyos, may panahon kayo sa Panginoon. Doon mabubulid sa impyerno. Dahil ayaw niyong kilalanin ng Panginoon Hesus bilang iyong tagapagligtas. Amen? But purihin ang Diyos sa lahat ng mga nananalig, kumikilala, tinanggap si Jesus bilang Diyos at Panginoon, tayong lahat ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And lastly, warning. Let us read in Luke chapter 19. The rich man and Lazarus, the eternal consequence of rejecting God. So ang lesson pala netong yung rich man and Lazarus ay ipinapakita kung paano separation nito pagkahiwalay sa Diyos. Eternal consequences. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang taong ito na talagang ayaw tanggapin ang Panginoon, patungo siya sa impyerno. Kaya po mga kapatid, ang paalala sa atin, living with eternal awareness. Ito na po ang pagkakataon natin. Maging aware tayo sa paligid, kasama natin sa pamilya, kaibigan, kamag-anak. Ipakita natin ang tunay na buhay. Ipakita natin ang tunay na liwanag. Walang iba kundi sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Isang paalala sa atin ay, sabi doon para magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan, reject the darkness. Huwag mong tanggapin. Huwag mong i-welcome yung kadiliman, yung gawa ng kadiliman, yung gawa ng demonyo. Alam nyo naman yun Madi-discern mo, ma-identify mo. Bagay na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay gawa ng demonyo. Ang mga bagay naman na nagpapabagsak sa iyo ay gawa ng demonyo. Amen? At bagay na nag-i-encourage sa iyo, may mga bagay na nagbibigay ng lakas sa iyo, ito ang tanggapin mo. Amen? Kundi ito ay ang liwanag ng salita ng ating Panginoon. Christian, believers of Christ, let us all walk in the light of the Lord. The path of the righteous is like, sabi doon, a morning shining star. Even brighter till the full of light of day. Lumakad tayo na nagdidingning kagaya ng lampara na yan. Imagine mo, ikaw yan. Imagine mo, ikaw yan, yung lampara na nagkumikinangang liwanag, tas napakadilim ng paligid, at ikaw lang yung may taglay na liwanag. Yun po ang challenge sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Let us sing one song. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aming karingan. Inibig mo ako na
kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Ang walang sanalang manunubos na umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa pulat kong igawan ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Hallelujah. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundulang. Lift up your hands to the Lord, everyone. Lahat po tayo, taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Mas malawak Ng buong pusong pasasalamat dahil tinanggap natin ang liwanag mula sa kalangitan. Liwanag mula sa anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Oh, salamat po, Panginoon. Hallelujah. Let the light shine in darkness, and darkness overcome it. Ang liwanag ni Kristo ay magningning sa ating lahat. My brothers and sisters in Christ, the Bible says, see to it them, the light within you is not darkness. Ang liwanag na nasa sa iyo ay ma-overcome ang kadiliman. Life will be brighter than noonday, ang sabi ng Biblia. Because, my brothers and sisters, once we are darkness, dumating sa punto na tayo ay nabuhay na sa kadiliman. Ngunit ang sabi ng Bible, but you are the light in the Lord. Live as children of light. Mamuhay tayo bilang nasa liwanag na. Amen? Tayo ay dapat nagniningning at nagdadala ng liwanag, pag-asa sa ating mga tao, nakakasama, sa ating pamilya, kaibigan, even in our community, kahit sa ating mga trabaho. Father, I pray, O God, in the name of the Lord Jesus Christ, O God, Almighty God, Ikaw ang Diyos ng buhay. Sa iyo ay walang kadiliman. Sa iyo ay liwanag kahit ng kadiliman, ngunit ikaw ay naroon, ay nagniningning at magliliwanag. Hayaan mo, O Diyos, sa aming buhay na ito, na habang kami nabubuhay, maalala namin, Panginoon, ang mga tao sa aming paligid na kailangan nila ang liwanag, kailangan nila ang kaligtasan, kailangan nila ang buhay na walang hanggan, kailangan nila ang pag-asa na ikaw lamang nagbibigay, Panginoon, ng eternal life. Lord,
tulungan mo po kami na narito ngayong umagang ito. Gamitin niyo po kami. Puspusin niyo po kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Oh, hallelujah. Marami pong salamat at ito'y magbigay ng alaala sa amin, Panginoon, na ikaw ay ang aming Diyos ng pag-asa, ang Diyos ng liwanag, at ang Diyos ng buhay. Thank you, Father. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Everyone says amen. Amen. Hallelujah. Let's continue to worship and give praise to our living God. Amen. 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 Truly enough, our God is beautiful and wonderful.